The Forgotten Chef King. Kabanata 18. Mas bata si William Turner kaysa kay Sophie Bridgeton. Oo, sa loob ng restoran ay nagawa niyang magpakita ng kakaibang gilas at kapanatagan na lampas sa kanyang edad. Ngunit sa huli, isa pa rin siyang karaniwang kabataang puno ng pangarap at kahinaan. Ngunit ngayong gabi, sa mismong kaarawan ni Caroline Portman, ang lahat ay biglang nagbago. Si Marcus Ashford, ang taong inaakala ng lahat na simpleng chef lamang, ay tila naging ibang nilalang. Siya ang naging sentro ng lahat, isa-isang binuwag ang mga pukana ng kanyang mga kaaway, at sa loob ng kalahating oras ay sunod-sunod na binasag ang mga mukha ng mga gustong sumubok sa kanya. Habang pinapanood iyon, walang tigil ang kaba ni William. Ang puso niya ay tila palaging bumabagsak sa hukay. At nang makita niya mismo kung paanong nagamit ni Marcus ang isang simpleng eggplant para muling buksan ang gana ni Caroline, ang paghanga niya ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao. Kung makakapit lang ako sa kanya, bulong ng isip niya. Kung mananatili ako sa size home cooking at maging malapit kay Marcus Ashford, sigurado, lalaki ang kinabukasan ko. Ngunit nang maalala niya ang kasunduan niya kay Nathan Middleton, nanlumo siya. Pinagsisihan niya ang pagiging padalos-dalos. Pinagsisihan niya ang pagtanggap sa alok, ang pagnanakaw ng recipe. Bakit ko ba ipapahamak ang lahat ng ito, para lang sa 40,000? At sa gitna ng pagsisisi, biglang dumagundong ang boses ni Marcus Ashford, malamig at matalim na parang taybak. William Turner, si Nathan Middleton ba ang nag-utos sa'yo na nakawin ang recipe ko? Magkano ang binayad niya? 100,000 ba? Parang nakuryente si William. Napakagat siya ng labi, nanginginig, at halos wala nang malay sa takot. Sa halip na mag-isip, kusa siyang sumagot. Hindi po, hindi ganon kalaki. Tumalim lalo ang tingin ni Marcus. Kung ganon, magkano? Nabigla si William. Sa sobrang pagkataranta, bigla na lang niyang nasambit. 4. Mabilis siyang natauhan. Namutla. Hay hindi. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Ngunit huli na ang lahat. Nagtindigin ang balahibo ng mga nakasaksi. Ang mabait na si Edwin Harper, na ilang araw nang unti-unting tumatanggap at nagbibiro pa minsan kay William, ngayon namutla at nanlaki ang mga mata, puno ng puot at pagkadismaya. Si Sophie Bridgeton naman, na dati malamig ang tingin kay William, ngayon tila naging yelo ng Disyembre, nakakatusok, nakakasakit. Kasabay nito, lahat ng panauhin ay napatigil. Ang mga mata nila ay sabay-sabay na bumaling kay William, puno ng pagkagulat at pagkasuklam. Napasapaw siya sa noo, desperado. Alam niyang tapos na. Wala nang ligtas. Ngunit hindi siya pinansin ni Marcus. Sa halip, binalingan nito si Nathan Middleton, na ngayoy sugatan at namumula ang pisngi matapos suntukin ni Carl Harrington kanina. Nathan Middleton, may mapanuyang ngiti sa labi ni Marcus. 40,000 lang. Para suhulan ng tao ko. Ganyan ka Beret. Halos magdilim ang mukha ni Nathan. Nanginginig sa hiya, ngunit pinilit pa ring magmatigas. Hindi ko siya kilala. Wala akong kinalaman sa kanya. Puro kasinungalingan yan. Ngumisi si Marcus, at dahan-daang humarap kay Sophie. Sophie, pakikuha ang telepono ni William Turner. Bago pa makakilo si William, mabilis nang kumilos si Sophie. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, nahugot ang telepono at agad inabot kay Marcus. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang numero ang tinawagan. At mula sa bulsa ni Nathan, tumunog ang kanyang sariling telepono. Nagulat ang lahat. Napabuntong hininga ng ilan, ang iba na may napaawang ang bibig sa pagkabigla. Lalong nagdilim ang anyo ni Nathan. Hindi niya nadilit ang mga tawag. Wala na siyang maitago. Tahimik. Nanginginig. Ngayon lang siya tunay na nagpanik. Ano, Nathan? Malamyos ngunit mapanganib ang tinig ni Marcus. May lakas ka pa ba ng loob na ipakita sa lahat ang call logs mo? Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ang naging pinakamalakas na kumpirmasyon. At doon, tuluyan ng bumaling ang lahat ng bisita laban kay Nathan Middleton. Siya nga. Siya pala ang salarin. Ang galing ni Marcus, nabisto agad. Para itong pelikula. Mas matindi pa sa drama sa TV. Isa-isang nagbulungan ang mga panauhin, sabay-sabay ang mga titig kay Nathan na para bang isa na lamang siyang basurang itinapon sa gitna ng selebrasyon. Naglakad papalapit si Isaac Royce, mabigat ang hakbang at mariin ang tinig. Nathan Middleton, hindi ko inaasahan na magagawa mo ito. Kung hindi dahil sa ama mo, mas mahigpit pa sana ang parusa sayo. Ngunit ngayon, aalisin kita sa harap ko. Hindi kita gustong makita pang muli. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nathan. You uncle,
hindi niyo ako pwedeng itaboy dahil lang sa kanya. Ngunit ang tugon ni Isaac ay malamig na utos lamang. Lumayas ka. Napasinghap ang lahat. Hindi na nakapagsalita si Nathan. Nilinggan niya si Marcus, puno ng galit ang kanyang mga mata, tila nangangakong hindi matatapos dito ang laban nila. Ngunit si Marcus, nakangiti lang, payapa, mayabang, at paan ng tiwala sa sarili. At bago tuluyang lumabas, natano pa ni Nathan si Cassandra Royce. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagalit ito sa kanya, ang dalagang lagi niyang inaakalang mabait at walang bahid ng galit. Ngayon, ang mga mata nito'y puno ng pagkasuklam. Napakuyom siya ng kamao, pilit na ngumiti ng mapait, at lumabas ng mansyon. Ngunit alam niyang sa puso niya, ito ang pinakamatinding pagkatalo sa kanyang buhay. Sa likod ng kanyang pag-alis, muling nabuhay ang kasayahan sa kaarawan. Si Isaac Royce ay muling lumapit kay Marcus, hinawakan ang kanyang balikat at may sinserong tinig. Marcus, maraming abala ang nangyari ngayong gabi. Patawarin mo ako. Ngumiti si Marcus at bahagyang yumuko. Wala yun, uncle. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang lahat, na tinanggap na rin ni Isaac ang katotohanan, kahit hindi niya lantaran binanggit. Samantala, binalingan niya si William Turner, na nanginginig pa rin at halos hindi makatingin sa kanya. Ibinalik niya ang telepono nito. Boss, patawarin niyo ako, halos lumuha na si William. Ngunit malamig ang tugon ni Marcus. Marami nang humingi ng tawad sa akin ngayong araw. Ngunit ikaw, William, ang hindi ko kayang patawarin. Please, boss. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. Kahit walang sweldo, makapagluto lang ulit para sa inyo. Ngunit mariin ang sagot ni Marcus. Noong pagsusulit pa lang, nagnakaw ka na ng recipe. Sinabi ko na sayo, ang pagluluto ay gaya ng pagiging tao. Kapag nanday ka, ang tunay na mawawasak ay ikaw mismo. Hindi ka nakinig. Kaya ngayon, ano pa bang dapat pag-usapan? Natahimik ang lahat. Walang sumingit. Maging si Sophie ay sumenyas. Mariing kumuyam ng kamao, handang kumilos kung kailangan. Nang makita iyon, natakot si William. Mabilis siyang kumari pa palabas ng mansyon, bitbit ang matinding kahihiyan at panghihinayang. Muling bumantong hininga si Marcus. Ngunit paglingon niya, napansin niyang nananatili ang malamig na tingin ni Cassandra Royce laban kay Nathan. Napangiti siya ng lihim. Alam niyang sa gabing ito, tuluyan nang natuldukan ang banta ng kanyang karibal sa pag-ibig. At sa huli, ngumiti siya kay Cassandra at marahang binigkas. Kasi, maghanda ka na para sa North Bridge House. Unti-unti nang nagwawakas ang engranding selebrasyon ng kaarawan ni Caroline Portman. Sa ikalawang palapag ng Marangyang Royces Villa, sa eksklusibong silid-aklatan ni Isaac Royce, tahimik na bumababa ang gabi. Maingat na ibinuhos ni Isaac Royce ang mainit at matingkad na tsaa sa pinong porselanang tasa. Ang kulay nito'y kahel na kumikislap, halatang bihirang uri at mataas ang halaga. Ibinigay niya iyon kay Sian Bridgeton na nakaupo sa tapat niya, sabay ngiti. Mr. Sian Bridgeton, aniya sa malumanay ngunit may kumpiyansang tinig, kilala ka bilang dalubhasa sa panlasa. Subukan mo itong pinakamagaling kong bato tsaa. Ano sa tingin mo? Parang walang ibang nakakapagpasaya kay Sian Bridgeton kundi ang pagkain ni Chef Marcus Ashford. Sa paningin ng marami, isa siyang matandang bata, magulo, maarte, ngunit marunong. Inamoy niya muna ang tsaa, malalim na lumanghap, saka marahang ngumiti. Nguyen tea, dahong pau. Malinis, malasa, at tunay na hari ng tsaa. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang papuri. Hindi masama. Napangiti si Isaac Royce at muling umupo. Kung nakakuha ako ng papuri mula sayo, sapat na iyon. Tumitig siya sa matanda at muling nagsalita, hindi ko inaasahan na darating ka rito ngayong araw. Huwag mong gawing malaking bagay, malamig na tugon ni Sian Bridgeton. Narito lang ako para sa luto ni Chef Marcus Ashford. Natahimik si Isaac. Kilala ng lahat na matagal nang magkatunggali ang pamilya Royce at pamilya Bridgeton sa Hackney. Kung hindi man sila nagbabangayan sa negosyo, lagi silang may malamig na alitan tuwing nagtatagpo. Ngunit ngayong inilipat na ni Isaac ang focus niya sa Camden, may kakaibang pagkakataon silang magsalo sa isang tasa ng tsaa, kahit pansamantala. Kung makakilala ka ng tulad ni Chef Marcus Ashford, malaking biyaya iyon, sabi ni Sian Bridgeton, inilapag ang tasa sa mesa. Kung siya ang bahala, mawawala ang problema ni Caroline sa anorexia. Saglit siyang tumitig kay Isaac. Ngunit sabihin mo, ang Hackney ay napakalaki. Sigurado ka bang kaya ng anak ni Willie Smith na pamahalaan iyon ng mag-isa? Bahagyang ngumiti si Isaac. Matagal na kaming magkasama ni Willie.
Higit 10 taon na kaming sabay lumalaban. Pinagkakatiwalaan ko siya. Umiling si Sian. Sa negosyo, walang permanenteng kaaway at walang permanenteng kaibigan. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan. Nagbago bigla ang tono niya. Ngunit pag-usapan natin, ano ang tingin mo kay Chef Marcus Ashford? Sandaling natigilan si Isaac bago ngumiti. Bata pa. Pero hindi ordinaryo. Mula pa lang nang una ko siyang makita, alam kong may kakaiba. At ngayon, paulit-ulit niya akong ginugulat. Napangiti si Sian, at sa hindi inaasahan, bigla niyang sinabi, kung ganon, tama na para maging manugang ko siya. Napatigil si Isaac, nanlaki ang mata. Ano? Mr. Sian Bridgeton, baka nakalimutan mo, ang pinupuntirya ni Chef Marcus Ashford ay anak ko. Ngumisi ang matanda, mayabang at parang nagbalik sa kanyang tunay na anyo. At ano ngayon? Ang apo kong si Sophie, siya mismo ang nakatira ngayon kasama ni Marcus. Naisip ko na, mas ligtas kung iiwan ko siya sa Camden. Masyadong maraming mata ang nakabantay sa kanya sa Hackney. Kaya nga, desidido akong ang batang iyan ay para sa pamilya Bridgeton. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso niya. Galit na sagot ni Isaac. At isa pa, mas matanda ng 5 taon ang apo mo kay Marcus. Sa palagay mo babagay sila? Mas matanda. Iyon ang tinatawag na mature charm. Mariing tugon ni Sian, namumula ang leeg sa inis. At higit sa lahat, mas mainam na magkaroon ng manugang na alam ang direksyon. Isang chef si Marcus Ashford, hindi ba't mas malaking yaman iyon kaysa basta negosyante? Hindi nagpatalo si Isaac, halos nanginginig ang boses. At bakit hindi? Minsan ko nang napagdesisyonan, kapag nagretiro ako at si Caroline, magbubukas kami ng restaurant. Si Marcus Ashford ang isinugo ng Diyos para rito. Nagkatitigan silang dalawa. Mahigpit at walang nagpapatalo. Ang sinabi nga ni Sian kanina ay muling napatunayan, sa mundo ng negosyo, walang pangmatagalang kaaway at walang pangmatagalang kaibigan. Pero, mag-aaway ba talaga sila ng ganito, para lamang sa kung sino ang magiging manugang? Samantala, sa ibaba. Achoo! Malakas na bumahing si Chef Marcus Ashford. Napakamot siya ng ulo, nagtataka. Sino kaya ang pinagchichismisan ako ngayon? Master, tapos ko nang ayusin lahat ng dala natin. Pawis na pawis si Edwin Harper habang inilalapag ang mga gamit sa mesa. Ngunit may gusto akong itanong. Alam mo na ba noon pa na may tinatago si William Turner? Umiling si Marcus at ngumiti ng palihim. Noon, hinala lang. Naalala mo noong sumabak siya sa exam. Ang dami niyang hindi alam. Doon pa lang, duda na ako. Ang sweldo niya dati 3 o 4,000, pero tinanggap niya sa akin ang 1,000 lang. At saka, napaka-tsempo ng pagdating niya. Kaya alam kong may mali. Matagal na palang pinaghihinalaan ni Marcus si William. Ang sikreto sa eggplant sauce, 7 araw na pagbuburo, itinago niya hanggang sa araw ng kaarawan, para siguradong hindi ito malalaman ng traidor. Ganun pala, tango ni Edwin. Ah, oo nga pala, nasaan si Sophie? Kasama ni Sian at Uncle Isaac. Sobrang nag-aalala si Sophie kaya sinundan niya. Sandali siyang natahimik. Sa isip ni Marcus, may kirot. Sanay na siya sa presensya ni Sophie Bridgeton nitong nakaraang mga linggo. Kung aalis na sila pauwi ng Hackney, bakit parang biglang ang bigat ng dibdib niya? Naghakot palabas si Edwin, habang unti-unting nililinis ng mga katulong ang bulwagan. Doon, nakita ni Marcus si Sophie na nakaupo, umiinom ng tsaa. Lalapitin na sana niya ito nang biglang bumaba si Cassandra Royce. Kanina, dahil mas malakas ang gana ni Caroline Portman, sumakit ng bahagya ang tiyan nito kaya inihatid siya ni Cassandra sa kwarto. Ngayon, bumalik siya, magaan ang pakiramdam, at mas masaya kaysa dati. Tumalon-talon pa siyang lumapit kay Marcus, parang batang tuwang-tuwa. Marcus! Ang mama ko, mas maayos na ang lagay. Maraming salamat sa'yo. Ngumiti si Marcus at mahinahong sumagot. Walang anuman. Pero tandaan, isang putahe lang ang palas eggplant. Sa mga susunod na araw, ihahanda ko pa ng iba't ibang luto para tuluyan ng bumalik ang gana niya. At bago pa niya mapigilan, marahan niyang hinaplos ang ulo ng dalaga. Hindi ito nagalit, bagkus ay kumapit pa sa braso niya. Marcus, ang bait mo. Napangiti siya. Oo, pero huwag mong kalimutan ang pusta natin, transfer ka sa isang mas tahimik na paaralan. Handa na akong sabihin kay Papa para maayos agad. Namula ang maputing pisngi ni Cassandra. Sa tingin ni Marcus, nahihiya siya dahil alam ang pakay niya, ang mailapit siya sa Camden.
Ngunit hindi pala iyon ang dahilan, kundi ang desisyong lihim na ginawa ng dalaga sa kanyang puso. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumayo si Cassandra sa dulo ng mga paa, at mabilis na idinikit ang kanyang labi sa pisngi ni Marquez. Nanigas si Marquez, halos hindi makagalaw. Marami na siyang nakilala noong nakaraan, pero ang halik na iyon, banayad, inosente, at punong-puno ng bango ng unang pag-ibig, hindi pa niya kailanman naranasan. Parang huminto ang mundo. Iya. Sabay tawa ni Cassandra, matinis at malutong, saka mabilis na tumakbo paakyat, parang kunhong natakot. Naiwang nakahawak sa pisngi si Marquez, at ang batang chef na kanina lang ay lumalaban sa buong salusalo, ngayon ay napapangiti ng nakatuloko. Sa di kalayuan, nanlaki ang mata ni Garrett Stone. Hawak ang baso, natulala siya, at ang tubig ay tuloy-tuloy na tumulo sa gilid ng kanyang labi. Ang masayahing dalaga noon, maaari na bang nagsisimula ang kanyang unang pag-ibig? Makalipas ang ilang araw. Mr. Ashford, isipin niyo na lang, ibigay niyo sa akin ang sekreto ng inyong espesyal na tomato sauce, at ang zaiking ito na nagkakahalaga ng 500,000 piso ay sa inyo na. Sa loob ng restaurang Sai Home Cooking, nakangising inalok ng isang matabang lalaki si Marcus Ashford habang iniabot ang tseke. Mula nang matapos ang engranding kaarawan ni Caroline Portman, 3 araw na ang nakalilipas, paulit-ulit nang pinupuntahan si Marcus ng mga taong gustong bumili ng kanyang mga recipe. Ang taong kaharap niya ngayon ay walang iba kundi si Arnold Preston, isa rin sa mga dumalo sa nasabing handaan. Ngayon, nais nitong bilhin ang sarsa ng kamatis na siyang naging tampok noong gabi ng selebrasyon. Ngunit mariing umiling si Marcus, at may halong buntong hiningang tugon, ang eggplant sauce na iyon ay pangkaraniwan lang. Pinakamasarap lang talaga ito kapag isinama sa eggplant scorpion fish. Hindi pa rin natinag si Arnold Preston. Kung ganun, ibenta nyo na lang din sa akin ang recipe ng palas eggplant scorpion fish. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko ng tama, hindi ako tatawad. Basta't huwag lang masyadong mataas. Napairap si Marcus. Mr. Preston, hindi ko talaga ibinebenta ang mga recipe ko. Pasensya na. Napabuntong hininga si Arnold at tumayo. Kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Kung sakali mang magbago kayo ng isip, Mr. Ashford, narito ang aking business card. Sana'y maging magkaibigan pa rin tayo. Magalang itong tinanggap ni Marcus. Salamat. Pasensya na at nadismaya ko kayo ngayon. Matamis pa ring ngumiti si Arnold bago umalis, subalit nang maisara na ang pinto ng restoran, napabuntong hininga si Marcus. Sa loob ng 3 araw, ang dami ng dumadagsa, may gustong mag-invest sa kanya, may gustong bumili ng kanyang mga sekreto. Pero siya, ang tanging nasa isip ay alagaan ang kanyang 2 kapatid na babae, at maranasan ang dalisay na unang pag-ibig. Umalis na ba? Lumabas mula sa kusina si Edwin Harper, pawisan, at inalis ang basang guwantes na goma. Grabe, pagod na pagod ako. Hapon na, at natapos na ang dagsa ng customer. Ngunit dahil walang dishwasher o karagdagang tauhan, si Edwin mismo ang nag-ubos ng oras sa paglilinis. Ngayon, nanginginig na sa pagod ang kanyang mga braso. Master, hindi na talaga kaya. Kailangan na natin ng isa pang tauhan para sa paghuhugas ng plato, reklamo nito habang minamasahe ang balikat. Tumango si Marcus. Oo, maghahanap na ako. Naalala niya, mula nang mapahiya si William Turner sa birthday party, hindi na rin nagpakita si Sophie Bridgeton. Malamang ay sumama na ito kay Sian Bridgeton pauwi sa Hackney. May lungkot sa kanyang puso, ngunit may bahagyang pag-asang baka bumalik pa si Sophie. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang may dumating. At nang makita kung sino iyon, napangiti si Marcus. Si Cassandra Royce. Marcus. Malakas na anunsyo ng dalaga, may ngiting abot hanggang tenga. Katatapos ko lang ng admission procedure sa Northbridge House Middle School. Simula bukas, opisyal na akong estudyante roon. Kaya, ikaw na ang bahala sa lunch ko araw-araw. Napangiti si Marcus at may halong lamang ang sagot, kung ano man ang gusto mong kainin, kasi, ipagluluto ko para sayo. Masayang masaya si Cassandra. By the way, gumaganda na rin ang gana ng mama ko. Sabi niya, gusto ka raw niyang makita ulit para personal na makapagpasalamat. Napangiti si Marcus. Walang problema. Bibisitahin ko siya kapag may oras. Ngunit hindi pa nakontento si Cassandra. Marcus, halos kasing edad lang tayo. Bakit hindi ka rin nag-aaral? Ngumiti si Marcus at nagkibit balikat. May 2 pa akong kapatid na kailangang alagaan. Masaya na ako sa ganito. Naging serious ang mukha ni Cassandra. Kung ganun, tutulungan kitang alagaan sina Jenny at Cyril.
Napatawa si Marquez, bagamat may lamang din ang tinig. Sige na nga, ipapasa ko na sa'yo ang responsibilidad. Ngunit ang dalaga, gaya ng nakasanayan, biglang naging malambing. Marquez, gusto ko ng hammer chicken pieces. Napailing si Marquez. Ang tawag doon, Colonel Chicken Nuggets. Hindi. Hammer Chicken Nuggets. Giit ng dalaga. Sa huli, napangiti na lang si Marquez. Sige, ikaw na ang tama. Habang nag-uusap, agad nang pumasok si Edwin sa kusina para iprito ang paboritong manok ni Cassandra. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang masayang sandali, biglang bumukas muli ang pinto ng restoran. At ang taong dumating ay ang huling tao na nais makita ni Marquez, si Nathan Middleton. May mapanlin lang ng ngiti ito, parang walang nangyaring gulo 3 araw na ang nakalipas. Lumapit ito kay Cassandra, hindi man lang tinitingnan si Marquez. Kasi, nalaman kong nag-enroll ka ngayon. Kaya narito ako para sorpresahin ka. Siyempre, alam kong hahanapin mo si Marquez kaya dito na ako dumiretso. Nagdilim ang mukha ni Cassandra. Kuya Nathan, ano na naman to? Kung gagalawin mo ulit si Marquez, sasabihin ko kay Papa. Nagkunwaring nagsisi si Nathan. Kasi, alam kong mali ako noon. Marquez, patawarin mo na ako. Nabalisa lang ako dahil baka niloloko mo si Cassie. Ginawa ko lang iyon dahil mahalaga siya sa akin. Ngunit malamig ang sagot ni Marquez. Ha! At saka matigas na tumugon, hindi. Namilog ang mga mata ni Nathan. Si Cassandra naman, muling humarap at mariing tinaboy ang pinsan. Kuya Nathan, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Halos sumabog sa galit si Nathan, ngunit pinilit nitong magpigil. At bigla, may inilabas itong maliit na bagay mula sa bulsa. Kasi, hindi ako pumunta dito para makipagtalo. May regalo ako para sa'yo. Regalo. Gulat ni Cassandra. Pinakita ni Nathan ang isang makintab na susi. Ito ay para sa kotse. Mahaba ang biyahe papuntang school mo, kaya't mas mainam kung may sarili kang sasakyan. Bumili ako ng bago, para sa'yo. Napasulyap ito kay Marquez, halatang nanunukso. Sa isip niya, gusto niyang ipamoka ang malaking agwat ng mayaman at mahirap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Cassandra, biglang ngumiti si Marquez. Ah, tama. Kasi, muntik ko nang makalimutan. May regalo rin pala ako sa'yo. Napatitig si Cassandra, puno ng pananabik. Talaga? Ano iyon? Nanunuya namang ngumisi si Nathan. Regalo. Ano bang maibibigay ng isang katulad niya? Sa harap ng lahat, marahang inilabas ni Marquez ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Cassandra. Naguluhan ang dalaga. Ano to? Ngumiti si Marquez. Bus monthly pass card. Magregalo ng kotse para lang ipagdiwang ang paglilipat ng eskwelahan. Karaniwang estilo iyon ng mga mayayaman na sanay ipagyabang ang pera nila. Maaaring magustuhan iyon ng ilang babaeng sabik sa luho, pero para kay Cassandra Royce, walang halaga iyon. At lalong walang bisa iyon laban kay Marcus Ashford. Habang inilalabas ang kanyang bus monthly pass, nanatiling kalmado si Marquez. Hindi niya kailanman ikinumpara ang sarili sa halaga ng mga mamahaling bagay. Sa isip niya, ang kanyang 100 pesos na card ay may mas tunay na bigat kaysa sa kotse ni Nathan Middleton na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kumislat ang mukha ni Nathan. Anong kalokohan ito? Isang bus pass laban sa isang luxury car. Para bang mas grabe pa ito kaysa sa panahong ikinumpara ni Marquez ang ordinaryong atsara sa mamahaling shark fin soup. Ngunit higit na ikinagulat ni Nathan ang sumunod na nangyari, dahil walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Cassandra ang bus pass ni Marquez na may masayang ngiti. Perfect. Saktong-sakto, bibili pa lang sana ako ng monthly pass. Nahihiya na rin akong laging magpasundo papuntang school. Mabilis na nagsalita si Nathan, halos sumisigaw habang iwinawagayway ang susi ng kanyang kotse. Kasi, mas mabuti kung ikaw na mismo ang magmaneho papuntang school. Ngunit malamig lamang na umiling si Cassandra. Ayoko. Bakit? Halos pasigaw na tanong ni Nathan, puno ng pagkadismaya. Sumabat si Marquez, malamig ang tono at may halong pang-aasar. Please. Ano sa tingin mo, Nathan? Parang mga sosyal na eskwelahan na kailangang magpakitang gilas. Gusto mo bang palibutan si Cassandra ng mga chismosa sa pagpasok niya? Natahimik si Nathan. Ang mga salitang iyon ay parang sibat na tumusok sa kanyang pride. Ipinasok ni Cassandra ang bus pass sa kanyang bulsa, at mariing tumitig sa pinsan. Kuya Nathan, salamat sa regalo mo. Pero hindi ko ito matatanggap. Pwede ka na bang umalis ngayon? Napilitan si Nathan na ngumiti ng pilit, naninigas ang kanyang mga galaw.
Ngunit sa loob niya, kumukulo ang galit. Isa na namang pagkatalo sa kamay ni Marcus Ashford. At habang nakatingin siya sa kalaban, ang mga mata niya'y naglalagablab sa puot, mabigat, mapanganib, nakakatakot. Umalis si Nathan, na may kasamang malamig na ngiti ng pagbabanta. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Edwin Harper mula sa kusina, tangin ang plato ng bagong pritong manok. Hindi man lang niya namalayang pumasok at umalis si Nathan. Masigla niyang inialok kay Cassandra. Kasi, tikman mo ito. Gusto kong malaman kung papasaba ang lasa ko sa pamantayan ng master. Ngumiti si Marcus at tinapik si Cassandra sa balikat. Huwag ka nang mag-alala. Tikman mo na lang ang chicken nuggets. Ngunit sa labas ng kainan, habang sumasakay sa kanyang mamahaling kotse, mariing nakapikit si Nathan. Mula pagkabata, siya ang laging panalo. Ang lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero ngayong si Cassandra ang pinag-uusapan, hindi niya matatanggap na maaga ng iba. Marcus Ashford, mariing bulong niya, malamig at puno ng puot, ikaw ang magiging una kong tunay na kaaway. Hindi lang kita aagawan kay Cassandra, hihilahin kita pababa hanggang wala kang mapuntahan. Muling nag-iba ang anyo ng kanyang magandang mukha, ngayon ay may halong kalupitan at ngiti ng isang demonyo. At sa kanyang isipan, mabilis na pumasok ang isang masamang plano. Isang paraan para hindi lang maaga muli si Cassandra, kundi para tuluyang durugan si Marcus. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Ilang saglit lang, isang boses ng masayahing dalaga ang narinig. Nathan. Ikaw ba yan? Hinahanap mo ako. Isang boses na pamilyar, isa sa mga babaeng lulong sa kanya noong birthday ni Caroline Portman, at minsang nang insulto kay Marcus. Ang pangalan niya, Lily White, ang cute na dalagang may nakapulupot na dobleng ponytail. Lily, malamig ngunit mapanuksong tinig ni Nathan, may oras ka ba? Gusto kitang ayain kumain. At doon, nagsimula ang isang bagong balak ng kapahamakan. Samantala, dumating si Garrett Stone para sunduin si Cassandra. Inayos ni Marcus ang mga natirang pritong manok at ibinigay kay Cassandra bago ito umalis. Pagkaalis ng dalaga, nag-umpisa na sina Marcus at Edwin sa paghahanda para sa gabi. Habang nakatingin sa pintuan, may naisip si Marcus. Umakyat siya at nagsulat ng simpleng job advertisement, pagkatapos ay ipinaskil ito sa labas. Ngunit hindi niya inaasahan na agad itong mapupunit. Lumingon siya at nagulat, si Sophie Bridgeton iyon, mariing ginigiba ang papel. Master. Hindi mo na kailangang maghanap ng ibang waiter. Narito na ako. Nagbiro si Marcus, pinipigil ang tawa. Kung kaya mong magsalita kahit umuulan ng ganoon kabigat, aba, baka kaya mo na rin lahat. Kasunod niyang pumasok ang isang matandang pamilyar, may hawak na tungkod, si Sian Bridgeton. Malalim ang paghinga nito, sabik na nagtanong. Ano bang niluto ninyo? Ang bango, nakakaakit. Agad na inihain ni Edwin ang mga natirang manok, ngunit halatang kabado. Para bang ito ang pinakamatinding pagsusulit niya. Tumuklap ng isang piraso si Sian, ngumunguya ng mabagal, at pagkaraan ng ilang segundo ay tumango. Magaling. Medyo natuyo ang manok, pero malutong at may karakter. Edwin, malaki ang progress mo, lalo na dahil sa pagsasanay ni Marcus. Namilog ang mata ni Edwin. Pipo, paano niyo po nalaman na ako ang gumawa nito? Ngumisi si Sian. Nonsense. Kung hindi ko kayang malasahan ang kamay ng nagluto, wala nang saysay ang mga taon ko sa pagiging foodie. Napangiti si Marcus at inanyayahan pa sana si Sian na tikman ang kanyang court-style eggplant, pero tumanggi ang matanda. Wala nang oras. Dumaan lang ako para ihatid ang apo ko. Lumapit si Sophie, nangingiti at pulang-pula ang pisngi. Master, baka ako na ang tagapagmana ng iyong mantle. Handa akong mag-aral para ipagpatuloy. Napailing si Marcus. Mantle. Maghugas ka muna ng pinggan bago ang lahat. Umirap si Sophie at nagmaktol, ngunit kalaunan ay sumunod din. Saglit lang, narinig na nila ang lagaslas ng mga nabasag na plato, kasunod ang tili ni Sophie. Hooray! Dumulas ang kamay ko. Napabuntong hininga si Marcus, pinagdikit ang kanyang mga palad sa noo. Mukhang mataas talaga ang expectations ko sa babaeng ito. Unti-unti nang lumalago at nagiging maayos ang negosyo ng Si's Home Cooking, na pinamumunuan ng walang kapantay na galing ni Chef Marcus Ashford. Sa likod ng kusina, katuwang niya si Edwin Harper, dahil naturuan na siya ni Chef Marcus, karamihan ng gawaing pagluluto ay siya na ang humahawak. Si Chef Marcus ay pumapasok lang kapag may espesyal na bisita, gaya ng kanyang biyenan. Si Sophie Bridgeton na may patuloy na nag-a-adjust bilang waitress. Hindi pa siya bihasa, ngunit determinado siya ngayon na magsumikap.
Napapangiti si Marcus sa tuwing nakikita niyang hindi na nito kinakain ang pagkain ng mga customer, at higit pa, bumuti na rin ang husay niya sa paghuhugas ng pinggan kahit ilang set ng plato ang nadurog bago siya natuto. Ngunit ang pinakamasayang bahagi ng bawat araw para kay Marcus ay ang pagdating ni Cassandra Royce sa tanghali at gabi. Ang kanilang murang pag-ibig, puro at walang bahid, ay nagbibigay sa kanya ng matamis na karanasang hindi niya natikman sa nakaraang buhay, ngayon muling ipinagkaloob sa kanya ng tadhana. Lumilipas ang mga araw, dahan-daang umiinit ang panahon. Habang abala si Sophie sa pagpapakabit ng aircon sa restoran at mga kwarto, isang pangyayaring tahimik na sumisibol. Tanghali. Sa North Bridge House, natapos ang huling klase. Ang mga estudyanteng pagod sa walang katapusang leksyon sa mathematics ay sabay-sabay na nagsigawan sa tuwa. Kumikilam na ang kanilang mga tiyan. Grabe, gutom na ako. Ano kaya kakainin natin ngayong tanghali? Ako, sa restaurant ng kapatid ni Jenny Clark. Ang sarap ng pagkain doon, mas panalo kaysa sa kantin natin. Tama. At mura pa, lalo na't may discount tayong mga kaklase ni Jenny. Wala pa akong tapos sa homework, bilhan nyo naman ako ng garlic at eggplant rice. Masigla ang kanilang usapan. Unti-unti nang naging suki ng size home cooking ang karamihan sa klase. Kahit mas mahal ng kaunti kaysa sa kantin, sulit naman dahil sa masarap na pagkain at discount. At dahil dito, si Jenny Clark ay biglang naging sentro ng atensyon sa klase. Si Jenny, tahimik at maganda, ang class flower na naging school flower. Dati, maraming naiinggit sa kanya, ngunit ngayon, maraming gustong makipagkaibigan. Pagkatapos ng klase, agad siyang pinalilibutan ng mga kaklase. Jenny, sabay tayo sa restaurant ng kuya mo. Oo, Tara. Bahagyang tumanggo si Jenny, mahiyain man, batid niyang ito ay bunga ng kabutihang loob ng kanyang kuya. At sa tuwing naririnig niyang tinuturing ng iba na parang bituin si Marcus, may kakaibang saya sa kanyang puso. Ngunit biglang may nagtanong sa kanya, namumula ang pisngi. Jenny, may girlfriend na ba ang kuya mo? Nagkatinginan ang mga dalaga. Ang kanilang mga puso, bagamat bata pa, ay nagsisimula ng tumibok para sa pag-ibig. Sa paningin nila, si Chef Marcus Ashford ay higit pa sa kanilang mga kaklase, isang tunay na binata na may kakaibang karisma. Tinawag pa nila itong palihim na bansag, prinsipe ng kusina. Hindi mapigilan ni Jenny ang mapangiting inis. Prinsipe. Tila bagay nga sa kanyang kuya. Ngunit sagot niya, habang nakangiti. Pasensya na, may girlfriend na ang kuya ko. Talaga. Halos sabay-sabay silang napaungol ng pagkadismaya. Sino naman? Si Cassandra Royce. Yung transferee sa second year, 5th class. Parang bomba ang pagsabog ng pangalan ni Cassandra. Sino ba naman ang hindi nakakakilala? Siya ang bagong dilag ng paaralan, banta sa korona ni Jenny bilang school flower. At hindi lang iyon, siya pala ang nobya ng kanilang hinahangaang prinsipe ng kusina. Nagbulungan ang mga dalaga, puno ng inggit at pagkadismaya. Ngunit may ilan na lihim na nangako sa sarili, kung sakaling maging single si Chef Marcus, hinding-hindi nila palalampasan ang pagkakataon. Habang pinagmamasdan ni Jenny ang kanilang mga reaksyon, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Totoo bang si Cassandra ang nobya ng kanyang kuya? Samantala, sa kabilang panig ng paaralan, hindi rin nakatiis si Finbel. Habang lumalabas ang mga estudyante, dama niyang unti-unti siyang naiiwan. Dati, siya ang sentro ng atensyon. Ngayon, hindi siya pinapansin ng mga kaklase. Pati sina Alfie Smith at Theo Jones, mga dati niyang kaibigan, mas pinipiling lumapit kay Jenny, at sa kanyang kuya. Pinanlamagan siya ng dugo. Ang lahat ng ito, gawa ni Marcus Ashford. Naglakad siyang palingalinga, halos hindi alam ang gagawin, hanggang sa tumuloy siya sa kantin. Tahimik ang kantin ng North Bridge House. Dati, puno ito ng estudyante tuwing tanghalian. Ngunit ngayon, halos wala ng tao. Dahil sa size home cooking, halos patay na ang negosyo ng kanilang sariling kantin. Napakagatlabi si Finn at pabuulong na inis ni Ron. Prinsipe raw ng kusina. Hindi naman siya kasing gwapo ko. Tumuloy siya sa kusina ng kantin. Doon, sinalubong siya ng amoy ng sigarilyo at pahinang nililisan ng dyaryo. Nakaupo roon ang kanyang ama, si Freddie Bell, nakaputing uniforme ng chef, ngunit halatang walang ginagawa. Finn, nandito ka na pala. Anong gusto mong kainin? Tanong nito, walang interes. Kung ano na lang, sagot niya, sabay tingin sa labas. Papa, parang lumalala ang negosyo natin. Ngumiti si Freddie, may bahid ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, anak.
Malapit nang magbago ang lahat. Napakunot ang noo ni Finn. Anong ibig mong sabihin, Papa? Umilo ang mga mata ng ama, sabay bulong na puno ng tuso. Hindi mo ba napapansin? Sunod-sunod ang kaguluhan sa paligid nitong mga huling linggo. Nakipag-usap na ako sa prinsipal. Sa ngalan ng seguridad ng mga estudyante, ipagbabawal na nilang lumabas ng paaralan tuwing tanghalian. Tumigil siya, ngumiting may kasamang malamig na tagumpay. At kapag nangyari yun, tingnan natin kung paano pa makakapagpatuloy ang restaurant ni Marcus Ashford laban sa atin. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kusina. Sa ngiti ng kanyang ama, natanim sa isip ni Finn ang iisang katotohanan, isang bagyong kayang yumanig sa negosyo ni Marcus ang paparating.